Si Wojtek, ang sundalong oso, sa gitna ng malupit na digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig, may isang kwento na hindi pangkaraniwan. Isang kwento ng isang oso na naging sundalo, hindi dahil sa armas kundi dahil sa pagkakaibigan, katapatan at tibay ng loob. Sa taong 1942 sa isang lugar sa gitnang silangan, isang grupo ng mga sundalong Polish ang naglalakbay matapos silang lumikas mula sa kanilang bansa na sinakop ng mga Nazi. Pagod, gutom at malayo sa pamilya, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Doon sa kanilang paglalakbay, may isang batang oso silang nakita, isang maliit na batang Syrian brown bear na iniwan at ibinenta. Isang batang sundalo ang bumili sa oso kapalit ng ilang lata ng pagkain. Hindi nila alam noon, iyon na pala ang simula ng isa sa pinakakakaibang kwento sa kasaysayan ng digmaan. Pinangalanan nila siyang Wojtek, na sa Polish ay nangangahulugang masayang mandirigma o he who enjoys war. Mula noon, hindi na lang siya alaga. Si Wojtek ay naging bahagi ng unit. Kumakain siya kasama ng mga sundalo, natutulog sa kanilang tabi, nakikipagbuno, naglalaro at minsan ay nakikipagkulitan sa gitna ng tensyon ng digmaan. Habang tumatagal, lumaki si Wojtek. Hindi na siya simpleng oso, isa na siyang higanting kasama ng mga sundalo. Tumitimbang siya ng mahigit 400 pounds, pero ang ugali niya ay parang batang aso na gustong maglaro at magmahal ng tao. Isang araw, nagkaroon ng malaking problema ang unit. Kailangan nilang maghatid na ng mabibigat na bala at artillery shells para sa labanan sa Monte Cassino sa Italy, isa sa pinakamahalagang labanan ng digmaan. Ngunit kulang sila sa tao at oras. Sa gitna ng kaguluhan, may nakaisip ng kakaibang solusyon. Si Wojtek, at dito nagsimula ang alamat. Si Wojtek ay tinuruan na magdala ng mabibigat na kahon ng bala at nakakagulat, hindi siya tumanggi. Sa halip, tuwing nakikita niya ang mga sundalo na naghahanda, kusa siyang lumalapit, binubuhat ang mga kahon at dinadala ito sa tamang lugar. Hindi siya kailanman bumitaw. Hindi siya natakot sa ingay ng bomba o putukan. Para sa kanya, laro lang ito. Isang laro kung saan kasama niya ang mga taong mahal niya. Dahil dito, opisyal siyang kinilala ng unit bilang isang sundalo. Binigyan pa siya ng ranggo at sariling record sa militar. Ang imahe niya, isang oso na may dalang bala, ay naging simbolo ng katapangan ng kanilang unit. Sa labanan sa Monte Cassino, malaking tulong si Wojtek. Dahil sa kanyang tulong, mas mabilis na naipasa ang mga bala at nakatulong ito sa tagumpay ng kanilang misyon. Hindi siya humawak ng baril pero naging bahagi siya ng laban. Ngunit gaya ng lahat ng kwento ng digmaan, dumating din ang pagtatapos. Pagkatapos ng digmaan, hindi na maaaring manatili si Wojtek sa militar. Ang mga sundalo ay pinaghiwa-hiwalay at si Wojtek ay dinala sa isang zoo sa Scotland. Doon siya nanirahan hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit kahit nasa likod na siya ng rehas, hindi siya nakalimutan ng mga sundalo. Binibisita nila siya, dinadalhan ng sigarilyo na paborito niyang kagatin at kinakausap na parang kapatid. Hanggang sa kanyang huling hininga, si Wojtek ay hindi nakalimutan bilang isang hayop lamang, kundi bilang isang kaibigan, isang kasama sa digmaan, at isang simbolo ng katapatan na higit pa sa lahi o anyo. Sa kasaysayan, maraming sundalo ang naging bayani dahil sa kanilang armas. Pero si Wojtek ay naging bayani dahil sa kanyang puso. Isang oso na hindi nagsalita, ngunit nag-iwan ng kwento na hanggang ngayon ay kinukwento pa rin, na sa pinakadilim na panahon ng tao, kahit ang isang hayop ay maaaring magpakita ng tunay na katapangan at pagmamahal. At sa bawat kwento niya, naaalala natin, ang pagiging bayani ay hindi laging tungkol sa pagiging tao, kundi sa kung gaano kalalim ang katapatan mo sa mga taong kasama mo sa laban. Dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa ating maikling salaysay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share
at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang makabuluhang kwento. Maraming salamat sa inyong suporta